Ngayong araw ay bibigyan po natin ng comparison ang dalawang scooter na ito. At finally, nandirito na po ang pinakabagong Yamaha Aerox 155 version 3. At ito naman po ang ating Yamaha Aerox version 2. Ngayon naman po ay aalamin natin ang pagkakaiba ng dalawa. Excited na po ba kayo? Tara! Yamaha Aerox 155. Ito po yung version 3 na standard version. Habang ito naman pong kabila, ito naman po yung version 2 na standard version. Ito naman po yung ating bibigyan ng comparison ngayong araw. Ito pong ating version 2 na Aerox 155 ay nahahati po sa dalawa. Ito pong kanyang main headlight at naka full LED na po ito pong kanyang high beam and low beam. Habang ito naman pong ating version 3 ay naka projector lights na po. Ito pong kanyang main headlight para sa kanyang high beam and low beam. At bago na rin po ito pong kanyang makapal na daytime running light. Habang ito pong version 2 ay nahahati po sa dalawa. Ito pong kanyang daytime running light. At ito pong version 2, ito pong kanyang turn signals ay naka-bulb type at located dito sa bandang ibaba. Habang ito naman pong ating version 3 ay included na po siya rito sa kanyang headlight assembly. Nandito po yung kanyang LED na turn signal sa bandang itaas. At ito pong kanyang nose dito sa harapan, medyo may pagbabago na rin. Dito po sa kabila ay talagang pointed na pointed. At dito po sa kanyang front extension cover ay medyo matulis. Pero dito po sa version 3 ay malapad na po siya. At ang kagandahan niyan, nagkaroon pa po yan ng touch ng carbon. Kaya more premium yung dating nito pong bago nating standard version. At dito po sa bandang gitna, meron po tayong makikita rito na Yamaha logo. Ganon din po dito po sa ating version 2. Talagang malaki yung pagbabago ng version 2 at version 3. At ito pong kanilang mga handlebar cover ay meron po itong smoke type na little visor. At meron naman pong nakalagay rito na blue core. Ganon din po dito po sa ating standard version. At pagdating naman po rito po sa kanilang mga front suspension ay parehas lang po sila na gumagamit ng traditional telescopic fork. Parehas lang din po yan na naka single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po ay parehong naka-cast wheel. At ang sukat po ng gulong nito pong ating version 3 ay may sukat na 110 by 80-14. Habang ito naman pong ating standard version na version 2 ay may sukat na 110 by 80-14. Parehas lang din po sila ng sukat ng gulong. Mapunta naman po tayo rito po sa kanilang mga fully digital meter panel display. Bago na po pala ang pagkakadesenyo nito pong ating version 3. Kung i-compare natin dito po sa ating version 2 na Aerox. So ito po yung pagkakadesenyo at style nito pong ating version 2. Malapad po siya, tas nandirito yung kanyang turn signal indicator. Habang ito naman pong kabila ay square type na po siya at nandirito naman po sa magkabila yung kanyang mga light indicators. No, nagkaroon ng deep lines dito and then may naka-emboss at ang forma ng dating nito pong kanyang meter panel display cover. At ganun din po, maangas din po ang dating nito pong ating version 2. At pagdating naman po sa kanilang mga button selectors, ito pong ating version 2 ay meron po itong menu button, may high beam and low beam, turn signal selector at horn. Habang ito pong ating version 3, nandirito yung kanyang menu button. Unlike po rito sa ating version 2 na nandirito siya sa bandang likod. At parehos lang din po sila na mayroong high beam, low beam, turn signal selector at horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong hazard button at electric starter. Ganon din po sa kabila, hazard button, electric starter. Itim po ang kulay ng kanilang mga handle grip, parehas lang. At chrome color naman po, ito pong kanilang mga brake levers. Pero napansin ko lang, ito pong ating version 2, mayroon siyang park brake lock. Habang dito naman po sa ating version 3, wala po tayong makikita rito na button para po sa park brake lock. At ito pong kanyang mga side mirrors ay the same lang din dito po sa version 2 na dahon type. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, ito pong ating version 2 ay gumagamit po ito ng mechanical key. At nandirito na rin po yung kanyang fuel at set button. Habang ganun din po, ito pong ating version 3. Gumagamit ng mechanical key system and then fuel and set button nandyan din. Silipin naman po natin ito pong kanyang front pocket. Dito po sa version 2, buksan natin para makita natin, is maliit lang po yung pagkakadesenyo nito pong kanyang pocket dito at hindi po kasya ang mobile phone dito. At ito pong kanyang USB charging port ay kailangan mo pang gumamit dito ng car lighter. Habang dito po sa ating version 3, buksan din natin para makita natin. Bago na po pala
Ang pagkakadesenyo nitong kanyang front pocket, medyo malalim na po ito pero ganun pa rin, no? Masikip. At dito naman po, bago na po ito pong kanyang charging port dahil ito po ay naka USB Type-C na po siya. Fast charging na po pala. Ito pong ating version 3. Gagamit ka na lamang po rito ng USB cable ay makakapag-recharge ka na po ng inyong mga mobile phones at gadgets. At nandito naman po located sa bandang gitna, ito pong kanilang mga fuel tip. At ito po ay parehong mayroong 5.5 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At napansin ko lang bago na po pala yung palikpik nito pong ating version 3. Dahil straight na po siya rito, habang dito po sa kabila ay nahati sa dalawa yung kanyang palikpik. At dito po yung kanyang palikpik rito ay plain po siya. Habang ito pong kabila, itong ating version 3 ay nagkaroon ng windlet dito. At naka-emboss siya, no? At nagkaroon pa siya ng touch ng carbon kaya mas maporma. Ito pong kanyang winglet dito po sa bandang dulo. At pagdating naman po rito po sa kanyang footboard ay meron po itong rubber cover on top na anti-slip. The same lang din po sila ng size dito po sa ating version 2 at itong ating version 3. At ito pong kanilang upuan may pagkakaiba, no? Ito pong ating version 3 ay pabilog na po yung pagkakahugis ng pagkakatahi nitong kanyang upuan. At white color naman yung kanyang tahi at black color yung kanyang seat cover. Habang ito pong ating version 2, ang cute ng pagkakatahi dahil nga hugis puso po siya. Puti din po yung ginamit na tahi dyan at black color naman po yung kanyang seat cover. Buksan naman po natin ito pong kanilang mga compartment para makita natin kung gaano kaluwag. Ito pong compartment ng version 3 ay the same lang din po sa compartment ng version 2. Di lang po natin mabubuksan yan dahil nakalock. So marami na po tayong mailalagay rito ng mga personal belongings at kasya naman po rito ang isang full face helmet. The same lang din po yan na located po sa bandang itaas yung kanilang battery compartment. Kaya pwede po silang ilusong sa baha. Close po natin itong kanyang upuan. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ng pinakabagong Yamaha Aerox 155 version 3 para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang aking height ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya masasabi ko na more comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At ganito naman po siya sa side view. Sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong i-manage na mga 5'2" and above. At siya nga po pala para po sa mga maglalabas ng panibagong Yamaha Aerox 155 version 3 at kailangan nyo po o naghahanap po kayo ng rear carrier, top back, side panniers o di kaya crash guard, helmet, ay meron na po akong inilagay na product link dyan po sa description box sa ibaba. Pakicheck na lamang po para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At ito pong kanilang mga integrated na grab bar, kasama na rin po ito dito po sa kanyang pairings. Nandito po siya sa bandang ilalim yung kanyang hawakan. At meron naman po siyang Yamaha logo rito po sa bandang itaas. At ito po ay parehong equipped ng side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi na po magi-start yung ating scooter. Ganon din po sa ating version 2. At ito pong kanyang pillion step sa ating back rider ay alloy po ito. Parehas lang din dun sa ating version 2. At metal naman po na tubular, ito pong kanilang mga center stand. At ito pong pagkakadesign, ito pong kanyang engine ay parehas lang din po dito po sa ating version 3. At parehas lang din po ito sa engine design ng version 2. So wala po silang pagkakaiba. Ang naiiba lang ay yung SP version dahil naka YECBT po yung kanyang engine design. So malinaw po ha, itong standard version 3 tapos standard version 2 ay parehas lang po sila ng makina na ginagamit. At pagdating naman po sa kanilang mga rear suspension, parehas lang din po sila ng ginagamit na rear suspension. Standard lang din po ito pong kanyang suspension. Ang naiiba lang po ay yung SP version dahil yun po ay naka-dual sub-tank shock absorber. Silipin naman po natin ito pong kanilang mga taillight. Ito pong kanilang mga taillight, malaki na yung pagkakaiba. Ito pong ating version 2, malapad po siya na parang nagkaroon ng sungay. Habang ito naman pong ating version 3 is para po siyang diamond type, no? At inspire po ito sa R3 series ng Yamaha. At bago na rin po yung pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight, naka-LED na po ito. Habang ito pong ating version 2 ay naka-bulb type po siya. At parehas po ito na mayroong plate light. At ito pong kanilang mga rear fender, ang kanila pong nagsisilbing plate holder. At parehas po yan na mayroong light reflectors dito po sa bandang dulo.
At ang pagkakaiba po nitong dalawang ito pong ating version 2 at version 3 na Yamaha Aerox 155. Ito pong ating Yamaha Aerox na version 2 ay gumagamit po ito ng mechanical leading trailing or drum brake para po rito sa kanyang rear braking system. Habang ito pong ating version 3 na standard ay naka single disc brake na po siya with single pot caliper. So ito na po, sinagot na po ng Yamaha ang isa sa inyong mga kahilingan na sana yung Yamaha Aerox 155 ay mag-upgrade. At sabi ng iba ay sana gawin ng disc brake yung kanyang rear braking system. So ito po maliwanag, naka-drum brake itong ating version 2 na Yamaha Aerox 155, habang ito pong ating Yamaha Aerox 155 na version 3 ay naka-disc brake na po siya. Kaya talagang maporma na po yung kanyang dating. At ang sukat naman po ng gulong nitong ating version 3, dito sa likuran ay mayroong sukat na 140 by 70-14. At parehas lang po sila ng sukat ng gulong dito sa version 2. At parehas po yan na naka-tubeless. At ito pong kanilang mga exhaust pipe is black color po yan hanggang itong kanilang mga head protection guard. At mayroon po itong single exhaust. At pareho po ito pong motor na ito ay gumagamit ng liquid cooling system para po rito sa kanilang cooling system. Same din po sila ng ginagamit na radiator cover. Ang astig talaga nitong panibagong Aerox 155 natin na version 3. At ang presyo po ng Yamaha Aerox 155 standard version 3 ay nagkakahalaga po ito ng 125,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 19,800 pesos. Habang ito naman pong ating Yamaha Aerox 155 na version 2 ay nagkakahalaga po ito ng 123,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 17,800 pesos.